Paano naging makakatulong ang babae para sa lalaki? Genesis 2:18. Sa Genesis 2:18, mababasa natin ang isang bagay na hindi idineklara na mabuti sa lahat ng nilalang ng Diyos. Hindi mabuti na mag-isa ang tao. Kasama sa parehong talata ang solusyon ng Diyos. Bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong. Si Eva ang solusyon sa kakulangan ni Adan. Dalawang terminong Hebreyo sa talatang ito ang nagbibigay ng mahalagang impormasyon para mas maunawaan ang paglikha kay Eva bilang unang babae. Ang salitang isinaling katulong ay ang terminong Hebreyong eser. Ang salitang ito ay ginagamit pa nga sa Diyos kung minsan binabanggit na siya ang ating katulong. Awit 115, 9-11. Tiyak na hindi natin ituturing ang Diyos bilang isang katulong. Bilang masunuring mga tao, ni hindi na rin dapat unawain ang papel ng katulong sa Genesis 2:18 bilang isang posisyon ng pagsunod. Ang konsepto ng isang perpektong makakasama ay tila pinakamahusay na naghahatid sa ating kaisipan. Ang pangalawang mahalagang salitang Hebreyo sa talatang ito na isinaling angkop ay kenegdob. Ito ay literal na nangangahulugang ayon sa kabaliktaran niya. Sa madaling salita, ang focus ay sa isang naangkop na tugma. Si Eva ay hindi nilikha sa itaas o sa ibaba ni Adan. Makakatulong siya. Ang mga hayop na pinangalanan ni Adan, bawat isa ay may angkop na kasama. Genesis 2:20. At si Adan ay binigyan din ng angkop na kasama. Si Eva ay tama lang para sa kanya. Isa pa, ang pahayag ng Diyos na hindi mabuti para sa tao na mag-isa ay nagpapahiwatig na si Adan ay nag-iisa at hindi kumpleto sa kanyang sarili. Siya ay nilikha para sa isang relasyon at imposible magkaroon ng isang relasyon ng mag-isa. Sa paglikha kay Eva, naranasan ni Adan ang kagalakang ng pag-ibig sa ibang tao. Ang Biblia ay natatangi sa paglalarawan nito sa kahalagahan ng katayuan ng kababaihan bilang isang makakatulong na kasama. Walang ibang sinaunang teksto mula sa gitnang silangan ang nag-aalok ng paliwanag sa paglikha ng mga kababaihan. Sa Biblia, nalaman natin ang mahalagang papel na ginagampanan ng mga babae mula pa noong simula ng pag-iral ng tao. Parehong ginawa ang lalaki at babae sa larawan ng Diyos. Ayon sa Genesis 1:27, nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. Tinukoy ni Apostol Pablo ang Genesis nang sabihin niyang gaya ng sinasabi sa kasulatan, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at silang dalawa ay magiging isa. Efeso 5:31. Ang mag-asawa ay dapat mamuhay bilang isa, nagkakaisa sa pag-ibig sa Diyos at sa isa't isa, na tinutulad ang pag-ibig ni Kristo para sa kanyang nobya, ang simbahan.